Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Binhi ni Abraham, na kung saan po tinatalakay natin ang salita ng Diyos. Nawa po, sa mabuting balita na ating mapakinggan, mapagpala po tayo at biyayaan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, tayo po'y magsimula sa pamamagitan ng isang mixing panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Pinapupurihan ka po namin sa aming buhay. Ikaw po ang Diyos na tapat, Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, iulat mo po ang iyong mga kamay sa lahat po ng makikinig at manonood ng mabuting balitang ito. Pagpalain mo po silang lahat. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ayon po sa iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. At ang lahat po'y magsabi na, Amen. Purihin po ang Diyos, mga magulang at kapatid, at sa lahat po ng patuloy na nakikinig at nanonood po ng programang ito, sumayin niyo po ang biyaya ng Diyos. Kung meron po tayong Biblia, marapat po natin buksan ang salita po ng Panginoon, natin pong pagdinilay-nilayan at pag-aaralan sa araw pong ito mula po sa aklat po ng Mateo, kabanata 21, mula po sa mga talatang 28 hanggang 32. Again, Matthew chapter 21, verses 28 up to 32, at babasahin ko po sa salin sa wikang Tagalog. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tugon nito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa Kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisik tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya. My brothers and sisters in Christ, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tanong, ano po ang tawag sa isang taong iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa? Kung ang sagot po ninyo, sinungaling, tama po kayo. Pangalawang tanong, ano naman ang tawag sa isang taong puro pangako, ngunit hindi natutupad ang ipinangako niya ito? Sagot, politiko. Dito po sa Ebanghelyo na ating binasa, meron pong dalawang anak. Parehas po ng kumandang ama. Parehas ng utos. Sabi ng tatay, magtrabaho kayo sa aking ubasan. Yung naunang tinawag, o yung panganay na anak, ang sagot niya, hindi po. Ngunit kung siya ay magnilay-nilay, kung siya ay mag-isip, o mapagtanto niya, ang kanyang sinabi sa harapan ng kanyang ama, siya po ay lumapit muli. O ibig mong sabihin, siya po ay tumupad at ginanap niya yung kanyang tungkulin o responsibilidad sa ubasan ng kanyang ama. Yung ikalawa naman, umuo, ngunit hindi naman niya ginawa yung kanyang pag-oo sa kanyang ama. Ito po mga tao ito, o etong dalawang klase ng anak, ay marahil po ay matutulad para po sa ating lahat. Ito ay kumakatawan sa lahat ng tao na bubuhay sa mundong ito. Kaya mga magulang, mga kapatid, bigyan po natin ng pansin o pagninilay ang mabuting balita na ating binasa. Simulan po natin
Dito po sa talatang 28, sabi po, anong palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubusan at magtrabaho ka roon. Ayoko po tugon nito, ngunit nagbago lang ba siya at nagtrabaho sa ubusan? Ito pong panganay na anak ay kumakatawan po dito po mismo sa ating ebanghelyo. Sila po yung maniningil ng buwis at yung patotot o yung sinasabing mga bayarang babae na nagbago po ang isip at bagong pasya. Sa madaling sabi, nagsisi, nanumbalik po sa Panginoon at nung sila'y magsisi, sila po ay tumupad sa kanilang tungkulin o responsibilidad bilang mga lingkod ng Diyos. Yung ikalawa naman pong anak, yun po yung kausap ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Ito yung mga chief priest o yung mga elder na umoo pero hindi naman tumupad sa kanilang pag-oo. Sila po ay matatawag na mga hipokrito. Kaya mga magulang, mga kapatid, kanino tayo nakapaloob sa Ebanghelyo na ating binasa? Ano po ang ating makikita? Ano po ang ating mapapansin? Unang pagninilay ay ito. Promises, pledges, oath-taking, at yung tinatawag na palabra de honor should not be remain lip service. It must be put into action. Ibig kong sabihin, tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, hindi dapat po tayo gumagawa lamang ng ating tungkulin sa pamagitan ng bibig o sa pamagitan ng mga salita. Lumalabas po niyan, nagiging bolero tayo. Pagka oo lang tayo ng oo, pero hindi naman natin ginagawa yung ating pag-oo. Amen? Kaya ang hamon sa atin ng Panginoon ay tayo po, samahan natin ng aksyon, samahan natin ng gawa. Kaya nga po tayong lahat tinatawag po ng Diyos na sumunod sa Kanyang kalooban. Kasi po ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang naman puro ngawa. Kinakailangan, nagbubunga ito. Ibig sabihin, namumunga tayo. Sa anong paraan? Nakikita sa ating gawa o sa ating pamumuhay. Yung mabuting balita na ating binabasa o ating naririnig o yung mabuting balitang ating napapakinggan o ating pinipreach. Huwag po nating tularan itong mga chief priest o itong mga elder sa panahon ng ating Panginoon. Nagpapakitang tao lang sila. Ang suot nila ay puti, pero sa puso naman nila ay punong-puno ng kabulukan. Amen? Kasi ayaw po ng Panginoon na tayo mga lingkod ay puros forma lamang, pakitang tao. Hindi ba maraming tao ngayon sa mundo na ating ginagalawan? Halimbawa na rito, yung mga tumatakbo kandidato, yung mga inihalal natin sa ating bansa o sa ating bayan, pagkatapos nating piliin ang mga taong ito, ilan ba sa kanila yung tumutupad sa kanilang mga sinasabi o sa kanilang mga ipinangako? Hindi ko po nila lahat, pero marami po sa kanila na hinalimutan na ang pangako kanilang binitiwan. Kaya ang challenge po sa atin ni Lord, bawat salita na bibitiwan natin, samahan po natin ng gawa. Kasi nga po, yung nakakatandang kapatid, ang sabi niya sa tatay niya, opo, o rather, hindi po. Pero, nung maglaon, nung magbalik siya sa kanyang ulirat, ayun, at ginampanan niya yung kanyang tungkulin o yung kanyang responsibilidad. Kaya, ikaw na nanonood ngayon sa programang ito, huwag kang mangangako sa Diyos na hindi mo naman ito kayang tuparin. Hindi ba? Marami nagsasabi niyan, Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, ibigay mo lang sa akin itong hinihingi ko,
magpipledge ako, magtatights ako sa gawain mo, o magbibigay ako sa iyong gawain.